Ciao mga tao, buongiorno. Thank you Lord sa isang bagong umaga at panibagong buhay na ipinahiram niyo sa bawat isa sa amin at sa aming buong sambahayan. Meron lang sana akong gustong ikwento na talagang ikinagilty ng buong pagkatao ko. Every year, merong maikling program or recital ang mga preschooler na ganito. Kasi sa isang klase, mix kasi yung mga estudyante. May mas mga bata tapos yung mas matatanda. Mix sila. Tapos every year, nagagawa sila ng ganitong program para dun sa mga gagraduate na papasok na ng elementary. Yung mga past years ni Eunice dito sa school na to, hindi talaga ako nag-a-attend ng year-end recital nila kasi nga hindi naman siya pa gagraduate. Sabi ko sa last year na lang. Kasi syempre nagtatrabaho tayo, ang hirap kasing mag-absent sa trabaho. Di eto na nga ang kwento. Di nagpa-practice na sina Eunice para dyan sa recital na yan. Syempre ilang months pa pinapractice na nila yan. Tapos isang araw nanonood kami ng TV, bigla siyang nagtanong out of nowhere. Sabi niya, are you going to attend my recital? Tapos sinagot ko, I don't know. Sinabi ko lang naman yon para kasi gusto kong makuha yung sagot niya kasi parang may na-feel ako na bakit bigla niyang tinanong. Tapos medyo sumimangot siya tapos maiyak-iyak yung itsura niya. Sabi ba naman bakit hindi na naman daw ako mag-a-attend? Last year hindi daw ako nagpunta. Hinahanap daw niya ako. Lahat daw ng classmates niya may mama at papa, siya lang daw yung wala. Tapos sabi, okay, I will forgive you dahil hindi ako nagpunta daw last year. Pero kapag hindi pa daw ako nagpunta ngayon, sabi niya, I will not forgive you anymore forever. Hala, may ganun. Tapos sabi, because children get super sad kapag kada wala doon ang kanilang mga mama at papa. Ay, Diyos ko po mga tao. Talaga namang ako'y parang binuhusan ng malamig na tubig. Ako hiyang-hiya sa aking sarili. Hindi ko ina-expect yung sinabi niya na yun. Hindi ko akalain na meron pala siyang sama ng loob sa akin dahil sa hindi ko pagpunta last year. Bigla ko tuloy na-realize, bakit nga ba hindi ako nagpupunta? Kung tutuusin mo, minsan lang sila bata na ganito, hinahanap-hanap nila yung presence mo sa school. Ang trabaho naman, andyan lang yan Tapos, anytime, pwede kang palitan sa trabaho. Anytime, pwede silang maghanap ng kapalit mo. Pero yung time na nawala dun sa anak mo at sumama pa yung loob dahil mas pinili mo yung trabaho mo, kaya mga mommies and daddies, samantalahin natin yung mga ganitong pagkakataon na hinahanap pa tayo ng ating mga anak. Kasi darating ang time na hindi na nila tayo hahanapin, hindi na nila tayo kailangan dahil may mga sarili na silang mundo, may mga sarili na silang buhay. Kaya huwag natin palagpasin yung mga ganitong pagkakataon. Pagkahatid ko pa sa kanya kaninang umaga sa school, pinaalalahanan niya pa ako na, Mami, come early, okay? Hay nakukulasa, talagang ako'y pinahanga mo. Sa edad mong yan, masyado kang mature mag-isip. Talagang ako pa yung nasesermonan mo ha.